Magandang gabi po. Happy midweek po sa lahat. Kalahating sanlinggo ang nagdaan, tayo po ay sumamba at ngayon po ay araw ng Miyerkules. Sa araw na ito, tayo po ay magbabasang muli sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis. Sa ibang pananampalataya po, ngayon po ay araw ng mga patay o tinatawag na undas. Tayo po ay hindi nakikiselebrate ng ganon sapagkat wala pong practice sa Bible ang mga ganitong sitwasyon. Pagpapatuloy na lang po natin ang ating pagbabasa sa gabing ito. Pero bago ang lahat, hinihilingan ko po muna kayo na tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa kalahating sanlinggo nagdaan na kami po inyong ginabayan at pinatnubayan. Pinagpala, Ama. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po sa gabing ito ay pakialalayan po kami at samahan ng inyong banal na Espiritu upang ang lahat lang itong babasahin namin ay maunawaan mo namin. Salamat po sa laging pakikinig nyo sa aming mga panalangin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ngayon po ay simulan na natin ang ating pagbabasa. Simulan na po natin ang pagbabasa sa Genesis 12:1 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan mo ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Nakita nyo? Magiging tanyag ang kanyang pangalan. Kung inyong iisipin na sa lahat ng mga religions, si Abraham ang kinikilalang ama tulad sa mga Hudyo, sa Islam at sa Kristyanismo. Pagpapalain ko ang mga magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kaya umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya, nasa 75 taong gulang na noon si Abraham. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot. Kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai at ang lahat ng ari-arian at aliping na tipon nila sa Haran. No? Lahat talaga, hakot lahat, sama lahat. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa malaking puno ng More. Roon isang Shechem ng panahon yun ay naroon ang mga Kananeo. Pagkatapos nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo. Kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Mula roon, lumapit sila sa bundok na nasa silangan ng Bethel at doon sila nagtayo ng tolda. Sa kalagitnaan ng Bethel at Ai, ang Bethel ay nasa kanluran at ang Ai naman ay nasa silangan. Gumawa rin doon si Abram ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal, muli siyang lumipat, nagpatuloy sila sa paglalakbay papuntang Negev. Ngayon, nagkaroon ng matinding taggutom sa Kanaan kaya pumunta si Abraham sa Ehipto para roon muna manirahan kasi nga taggutom. At paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abraham sa kanyang asawa, Sarai, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nila na asawa kita, kaya papatayin nila ako para makuha ka nila. Mabuti siguro sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin at para maging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dahil sa iyo. Siguro parang magsisipsip, maninilbihan sa kapatid ng babaeng magandang ito. Magsisinungaling silang dalawa. Kaya pagdating sa Ehipto, nakita nga ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Sarai.
At nang makita siya ng mga opisyal ng Faraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda, kaya dinala si Sarai roon sa palasyo. Ibig sabihin po, may nag-report sa Faraon na merong isang napakagandang babaeng dumating. Ayun, pinatawag. Dahil kay Sarai, naging mabuti ang pakikitungo ng hari kay Abram at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Talagang nanunuyo, ano po, ganun ang kultura nila nung araw. Pero binigyan ng Panginoon ng kakilakilabot na karamdaman ang Paraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarai. Nang malaman ng Faraon ang dahilan ng lahat ito, pinatawag si Abraham at nagtanong, ano ba itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing magkapatid kayo? Kaya kinuha siya para maging asawa ko. Ngayon, heto ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo. Pagkatapos ng utos ng Faraon, ang Faraon at ang mga tauhan niya ay napinaalis na sila, kaya dinala nila si Abram palabas sa lupain na iyon at pinaalis kasama ang asawa niya at ang lahat ng ari-arian nila. Napakaganda ano po at nakakaabang ang susunod na kabanata. Nakita po natin mga kapatid ang pagsunod ni Abraham sa ating Diyos. Siya po ay hindi ang tawag dito, siya po ay hindi nagtatanong sa Diyos na kung bakit o bakit ako o kung ano paman. Siya po ay laging sumusunod hanggang sa istorya sa Ehipsyo na pinagsinungaling niya ang kanyang asawang si Sarah para sabihin niyang kapatid niya ang kanyang asawa sapagkat alam niya na kapag nalaman ng mga Ehipsyo na ito'y asawa niya kasi napakaganda ni Sarah, tiyakang papatayin siya dahil aagawin sa kanya ang asawa. Kaya po, sa istoryang ito, tayo po sana ay na-bless at alam kong aabangan nyo ang susunod na kabanata. Maraming salamat po at tayo po yung manalangin muna sa ating pagtatapos. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya na ibinigay niyo sa amin sa gabing ito na sana po ay ito po ay maging gabay namin sa aming buhay kung papaanong ang inyong lingkod na si Abraham ay sumusunod sa inyo na walang pagtanggi. Nakaka-amaze po ang kanyang karakter na sana po ay mapunta rin sa amin ang ganong karakter na hindi po kami tatanggi anuman ang inyong ipagawa sa amin. Salamat po sa inyo, Ama. At muli kami hihiling ng pagpapatnubay sa loob pa ng kalahating linggo na kami po ay inyong gagabayan. Maraming salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, sa darating na Biyernes, sa Makalawa, po muli niyo ako samahan upang kumbaga sa TV o sa pelikula ay abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyo at muli ako'y bumabati sa inyo ng isang happy midweek.